So sa latest satellite image, makikita po natin na yung bagyong si Pungwong or tatawagin nating Uwan kapag sa mga oras na ito inaasa natin sa pagpasok sa PAR ay nasa labas pa rin po at napakalayo pa, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Now, simula ngayong gabi hanggang bukas, asahan pa rin natin generally mainit at malinsangan ang magiging lagay ng panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo sa mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala, ang bagyong si Uwan, international name na Pungwong, ay tinatayang nasa layong 1,175 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. So taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay abot hanggang sa 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito sa direksyong pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So gaya nga ng binanggit natin, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ang severe tropical storm na si Uwan. Subalit, dahil nga yung inaasa nating paglapit ay minarapat nating mag-issue ng tropical cyclone bulletin sapagkat sa ating forecast track, makikita po natin na inaasahang posibleng pumasok ng area of responsibility si Uwan sa pagitan ng mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw, no? At bukas naman ng madaling araw, tinatayang nasa layong 910 kilometers silangan na ito ng Eastern Visayas. Bukas naman ng hapon, Sabado, inaasahan na itong nasa may bandang 650 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. So ito po. At posibleng bukas ay maging ganap na typhoon category na po itong si Uwan. At makikita na naman natin sa susunod na 36 hours, iyon po ay linggo ng madaling araw, posibleng umabot na ito sa super typhoon category sa layong 305 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Ngayon, gaya nga ng binanggit ko, malayo pa, nagbigay na tayo ng babala sapagkat pagdating ng 36 hours, posible na pong maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At makikita nga natin sa darating na linggo ng hapon ay halos malapit na ito dito sa silangang bahagi ng Central Luzon, Central and Southern Luzon. At posibleng sa pagitan ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw ay tumama ito dito sa Isabela, Aurora area. At sa darating naman na Lunes ng hapon, nakalagpas na ng landmass ng ating bansa. And then sa darating naman na Martes ng hapon or Miyerkules ng hapon ay nandito na siya sa may bandang 295 kilometers northwest ng Itbay at Batanes. So kung titingnan po natin in terms of intensity, hindi na talaga natin may sasantabi yung posibilidad na mag-develop ito, mag-intensify further into a super typhoon bago pa mag-landfall sa ating bansa. Kaya yun nga yung babala natin. Tingnan natin yung forecast track, tingnan natin yung area of probability. So anong lugar yung mga dapat maghanda sa possible landfall? Kung titingnan natin yung center track, ito pong Aurora, Isabela, Aurora area. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng is either mas maging maagang landfall somewhere over the Bicol region or dito sa may bandang Quezon area or up to the Isabela, Tuguegarao area. So dapat in terms of landfall, hindi lamang itong Isabela, Aurora area ang maghanda, kundi itong mga lalawigan sa silangang bahagi po ng Luzon. Kailangan maging handa for possible landfall. Now, ang bagyo po hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang pinag-uusapan natin dito sa forecast track ay yung tinatayang pagkilos ng sentro. Pero malawak po ang bagyo, no? Makikita natin dito sa ating forecast track na ang lawak ng bagyo ay nag-e-extend ng almost 500 to 700 kilometers mula sa sentro nito. So kung ang bagyo natin, just in case, kumilos at tumama dito sa may bandang Isabela, Aurora area, dahil sa lawak ng bagyo, posibleng may nakararaming bahagi ng Southern Luzon ay meron din pong wind signal.